Ibinalita ang pagpanaw ng broadcaster sa kinabibilangan niyang primetime news program sa GMA7, ang 24 oras, ngayong gabi. Mismong ang kasamahan ni Mike na si Mel Tiangco ang nagkumpirma ng pagkamatay ni Mike Enriquez. Kasunod nito ay nagbigay-pugay ang GMA Integrated News sa mahigit 5 dekadang serbisyo ni Mike sa larangan ng broadcasting. Bukod sa kanyang distinct na boses, lalong nakilala si Mike dahil sa kanyang mga linyang, "Excuse me po," kapag nauubo siya sa kalagitnaan ng kanyang pagbabalita, at "Hindi namin kayo tatantanan." Naulila ni Mike ang kanyang asawa na si Lizabeth "Baby" Yumping. Bago pa man maglabas ng opisyal na pahayag tungkol sa pagpanaw ni Mike ay nagkaroon na ng agam-agam ang netizens dahil sa cryptic Instagram post ng kasamahan nito sa GMA Integrated News na si Arnold Clavio. Nitong Martes ng hapon, ay nagpost si Arnold ng isang larawan na kulay itim ang background at sa ilalim na bahagi nito ay ang imahe ng nakasinding kandila. Walang inilagay na caption dito si Arnold, limitado lamang ang maaaring magkomento rito. Ngunit kapansin-pansing karamihan ng mga nagkomento ng sad emojis ay mula rin sa GMA Integrated News gaya nina Nelson Canlas, Oscar Oida, Cathy San Gabriel, Connie Season, at ang aktres at unang hirit co-host na si Shira Diaz. Nagsimula ang broadcasting career ni Mike Enriquez bilang staff announcer sa Manila Broadcasting Company, MBC, noong 1969. Mula noon, ay nasubukan niyang magtrabaho sa iba't ibang posisyon sa radyo, bilang broadcast reporter, news editor, program director, at station manager. Bukod sa MBC, nagtrabaho rin siya sa Freedom Broadcasting Radio Network at Radio Mindanao Network, kung saan siya naging vice president. Pagkatapos niyang iwan ang RMN noong 1994 ay lumipat si Mike sa GMA Network upang pamunuan ang radio station nito, ang DZBB. Nang sumunod na taon, noong 1995, ay nakumbinsi si Mike na maging on-cam anchor para sa coverage ng 1995 national elections. Nang mga sumunod na taon ay naging anchor na siya ng mga news program ng GMA7 gaya ng Saksi, GMA Network News, at 24 Oras. Bago ang kanyang pagpanaw ay 2 beses nag-medical leave si Mike sa kanyang trabaho sa GMA7. Una ay noong 2018, tumagal lamang ito ng 3 buwan, mula Agosto hanggang Nobyembre. Pangalawa ay noong December 2021, 3 buwan lang din ang itinagal nito dahil noong March 2022, ay bumalik siya sa kanyang anchor duties sa 24 Oras at bilang host ng Investigador. Sa virtual media con na inihanda para sa kanya ng GMA7 noong March 25, 2022, ay inamin ni Mike na sumailalim siya sa kidney transplant at bypass operation. Habang nasa medical leave ay nagkaroon daw siya ng reflection and discernment ukol sa career niya bilang broadcaster. Pahayag niya, "I'm not yet finished with the process, it's still ongoing for me, it's about my future, my career, my life. I promised myself at the start of my surgery and my isolation, I would spend the time really taking a serious look at my life, at my career. Ano bang gusto ko talagang mangyari sa buhay ko? Is it time to turn off the microphone? Is it time to not to turn off the microphone completely, but to lessen the work? Mga ganoon ba? And I will repeat, I'm still in the process of making that discernment." Paglilinaw niya, dagdag ni Mike, "Sometimes, sasabihin nyo, ayoko na, or time to pack up and move on, tapos after a while, move back na naman."